Magandang hapon po sa ating lahat. Ito po ay isang oportunidad para sa akin na magbigay sa inyo ng aral patungkol po sa Word of God. We know na kahit member tayo sa music team, kinakailangan din natin na siyempre mag-aral din ng Word of God because siyempre yung Word of God talaga yung nabibigay sa atin ng strength, encouragement, tsaka para mamature yung spiritual life natin, kinakailangan natin ang Word of God. Ready na ba tayo na makadinig ng Word of God? Amen. Okay. The passage na ating gagamitin ngayon ay makikita sa Philippians chapter 4, verse 13. Babasahin ko, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Dadalagan pa tayo. Panginoong Jesus, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Binigyan mo kami ng oras na makapag-aral sa iyong salita. Salamat, Panginoon, dahil naniniwala kami na yung Banal na Espiritu ay nandito at nag-workout sa aming mga puso, nag-open sa aming mga mind para maintindihan ang iyong salita para kami ay magiging ganap na Kristo at na Christian, Panginoon. Maraming salamat sa pagbigay mo ng oras para sa amin. We praise you and we bless your name. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? I can do all things through Christ which strengtheneth me. So, kung bibigyan ko ng title ang mensahe na ito, ang title nito, the important lessons we can learn out of this passage. Mayroon pa talaga na may matutunan ba tayo dito? I can do all things through Christ which strengtheneth me. Bilang introduction, alam natin na ang Book of Philippians, isa ito sa mga libro na sinulat ni Paul. Alam natin ito, di ba? We know that Apostle Paul wrote several books in the Bible. One of these is Philippians. Sapagkat alam natin yung Philippians na to, meron lamang na 4 na chapter. Di ba no? 4 chapters only. Ang pinaka-short na book na sinulat ni Paul, isa sa mga pinaka-short book na sinulat ni Paul. Pero alam din natin na sa book na ito, sa Bible na ito, marami din ang mga passage na famous passage. Like for example, Philippians 1:21. Di ba masyadong famous yan? For to me, to live is Christ, and to die is gain. In fact, ang verse na ito ay rampant na ginagamit sa lahat ng mga tao, lalo na pag may lamay. Kahit hindi believer ni Christ, sad to say, makikita natin sa mga burol, pagpunta natin doon, minsan invite ako ng isang preacher sa Qatar sa mga ganyang lamay. Tapos, intimidate ako kasi alam ko naman buhay ng tao yun, masyadong barbado. Pero nung nakita ko yun sa kanyang coffin, yung sa coffin nga, nakita ko doon yung nakasulat, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Hindi ko alam kung ano yung message ko doon kasi bakit ganun? Alam ko naman na masyadong barbadong taon yun. So, ayun, mahirap. Common sa na versikulo, ginagamit minsan na walang understanding. Isa po sa mga pinaka-famous na sinulat ni Paul dito sa Philippians is yung sa Philippians 4:19. Ano bang sinasabi doon? For my God shall supply all my needs. For my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Jesus Christ. At tapos siyempre yung ating text na yun na ginagamit, I can do all things through Christ which strengtheneth me. O yan. Tapos, sa pagkakaalam ko, maraming mga believers ang memorize na ito masyado.
kahit mga bata, memorize niya yung I can do all things through Christ. Marami din mga preachers na ginagamit ang verse nito sa kanilang mga message sa Sunday services. So talagang napaka-famous ang versikulo na ito. Pero minsan din, may naano din ako na natinig na ginagamit ito ng misuse this verse. Halimbawa na misuse is, halimbawa naglalaba ka, tapos sagad na yung oras mo, sabi mo, Lord, I can do all things through Christ. Tapos pagkatapos paglaba, magluluto ka naman, Lord, I can do all things through Christ. O, misuse yun, mga kapatid. Kasi si Paul dito, yung tinutuko niya, ang lahat ng trabaho ay patungkol sa ministry ng Panginoon. Hindi naman ministry yung paglalaba, personal ng trabaho. Sa yun, na-misuse siya. So today nga, tingnan natin kung ano pa ang pwede natin malalaman patungkol po sa short na message nito. Meron ba kaya tayong madagdag na pangangaral ng Diyos sa ating mga buhay-buhay? So, dalawang importanteng lessons lang yung share ko sa inyo ngayong hapon. Una, the life and character of Apostle Paul as an overseer. Si Apostle Paul, buhay niya at saka yung kanyang pagka-pastor sa mga churches. Sa ilang mga churches na siyempre na balik sa Panginoon. Sa pagkakalam natin, in the history, alam naman natin na si Paul dati, di ba alam natin dati, isa siyang persecutor ng church. In fact, lahat ng mga believers dati, dinadakip niya, pinaparusahan, tsaka minsan pinapatay. Ganyan yung buhay ni Paul. Pero isang panahon, amid na si Jesus, biglang nag-change ang kanyang life. No? Biglang nag-change ang kanyang life. Mula noon, nung na-encounter niya si Jesus bilang personal Savior, yung grace ng God ay natamo niya. The grace of God. At yung grace ng God na yun ay gumawa sa kanya ng napakalaking himala. At mula noon ay nag-iba yung kanyang life. Yung life niya dati na walang saysay, naging dedicated life na. Yung life niya na dati walang kabuluhan sa mundo, ngayon, sobrang dedikado na talaga sa Panginoon. No? Yun ang alam natin. Yung life ni Paul talagang nag-change. Yung life niya, yung dedication niya, napaka-strong yung kanyang dedication na kahit ano ang mga circumstances na mangyari sa kanyang buhay, hindi na talaga matitina. Hindi talaga siya mag-change yung kanyang mga decision makers. Talagang kurso na talaga siya sa paglingkod sa Panginoon. Ganyan si Paul, mga kapatid. Yung kanyang life na bago, naging dedicated life. Tapos, isa pa sa mga dapat nating tingnan dito, yung karakter niya. Dati, sa sinasabi natin sinasabi ko na sa kanina, na si Paul, isa siyang persecutor. Pero nang na-meet niya si Jesus, nag-iiba siya. Yung heart niya na-change. Instead of persecutor, naging loving siya at naging overseer siya. Loving because dito sa talata niya na ito, mula sa verse 1, makikita natin na si Paul, yung kanyang emotion baga, nasa kanya yung tinatawag na mixed emotion. Hindi niya alam kung masisiyahan ba siya o malungkot. At dito, in-express niya sa chapter 1 na nasiyahan siya dahil nalaman niya na yung mga taga-Philippian believers, kahit wala na siya doon, ay tuloy-tuloy pa rin sila na nag-ibanghilyo. No? Active pa rin sila na nag-share sa gospel ni Lord. Kahit wala si Paul doon. Nasiyahan si Paul doon, sabi niya, I'm glad to hear you doing that. Tapos, nasiyahan din siya siyempre dahil
kahit dun siya sa bilibid, nakatanggap pa rin siya ng munting mga support galing sa Philippine Church. Kaya nasihan siya doon. Hirap kaya bilang ko. Minsan yung pagkain doon, hindi ko naranasan doon. Ako din sa mga kaibigan ko din na nakadanas ng mga ganun, talagang mahirap daw mabilang ko. Walang proper na diet, walang kain na masyado, tapos trabaho dito, trabaho doon, rayon dito, rayon doon. Isip ko, nakakadina pa yun. So talaga mas lalong mahirap yung kanyang sitwasyon. Pero kahit gano'n pa man, masaya si Paul dahil nakatanggap siya ng munting tulong galing sa Philippine Church. Pero sa kanyang kalooban din, medyo nalungkot din siya dahil nabalitaan niya na sa Philippine Church, may dalawang members na babae doon na hindi nagkakaintindihan. Kaya sinunatan niya yung mga leaders doon na try your best na ma-reconcile yung dalawa. Kasi sayang naman. After all, kasama natin yan sa pag-evangelism. Diba? So nalungkot si Paul. Tapos, isa pa na nagbigay sa kanya ng kalungkutan, sa kanyang pagkanto kasi, na yung mga taga-Philippine Church, nalungkot din para sa kanya. Ay, yung sinulatan niya, huwag kayong mag-alala sa akin, okay lang ako dito. Kaya kong mabuhay sa hirap at sa ginhawa. So, okay lang ako dito talaga. Na matitiis ko kung may pagkain o wala. Sabi niya, huwag kayong mag-alala. Para sa akin, yung pagkabilanggo ko, turn into positive dahil yung mga jail guard, tsaka yung mga opisyalis, na-reach out ko para sa Panginoon. Nakadinig sila ng mensahe galing sa ba. So, yun talaga ang sabi ni Paul. Kaya yun, talaga naman si Paul, yung kanyang heart talaga nasa mga tao talaga na binago ng Panginoon. As an overseer, makita natin sa kanyang buhay na talagang sobrang pag-ibig, sobrang ang love na sa kanyang puso. Sa atin, siguro maintindihan natin to pag nakaranas na tayo may love. Yun siguro, baka nakaranas na ito may love. Wala pa daw. Ay may mga asawa na kasama natin, siyempre naranasan din natin may love. So ang love na yan, mas iba yan ikumpara sa love ni Paul kasi yung sa kanyang love, agape yun. Yung sa atin, ano tawag doon? Yung eros love. So, pero kahit ganun pa man, talagang mahirap talaga i-explain pag ma-in love. Mixed emotion. Ako dati, in love din ako eh. Gusto ko palagi makita yung yung gusto ko makita. Gusto ko palagi magkasama kami, ganun. Kaya siguro yun din ang feeling ni Paul, kahit nandun siya sa bilibid, nag-decide talaga siya na sana makasama niya yung taga-Philippine Church. So, mixed emotion talaga. Hirap, pero sabi niya, okay na ako dito, sabi ko. Pangalawa, aside from his life and his character, isa pa na dapat natin masilip sa buhay ni Paul is yung kanyang faith in Jesus. Yung kanyang paniniwala kay Jesus. Sabi niya sa talata, sabi niya, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Parang hindi natin masyadong intindihan to. Paano niya nasabi? Bakit siya nagsabi na he can do all things? At saka isa pang tanong, yung I can do all things, para ba yun sa lahat na bagay? Ito yung dapat nating makukuha na lesson ngayon dito sa talatang ito. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Para maintindihan natin ito, kailangan nating i-examine kung ano ang ibig sabihin ni Paul, bakit nasabi niya ito. Para maintindihan natin, siguro balikan natin ang context ng entire book, ng entire chapter 4. Dito sa context ng chapter 4, kung babasahin natin yan, may mga sitwasyon dito na binanggit. Ang unang sitwasyon, sabi ni Paul, kaya kong mabuhay sa kahirapan. No?
Pangalawang sitwasyon na binanggit niya, kaya ko ring mabuhay sa yung masaganang buhay. Kahirapan at kasaganaan, kaya ni Paul na mabuhay. At sabi pa rin, at kung ating i-examine yung kanyang work, kahit nandun siya sa bilibid, yung function niya bilang overseer ng church, hindi pa rin naghinto. Hindi pa rin nahinto. Bakit hindi nahinto? Kasi may pakialam pa rin siya doon sa Philippine Church. Sinusulatan niya, pinapadala niya ng mga advices, sinisito niya ang dapat isito, pinaparating niya yung pagmamahal niya, yung mga critics niya, pinaparating niya doon. Yun ay sign ng pinakamagandang overseer. Pastors kung sa atin ngayon. Siya ay talagang larawan ng isang tunay na pastor ng Diyos. Amin ba? Amin ba tayo? No? Yung kanyang faith, sabi na I can do all things through Christ. Pero, ang ibig nyo sabihin dito mga kapatid, hindi sa lahat ng bagay. Ang kanyang ibig sabihin dito, pag sinabi na yun, ng talatang yun, kahit sa kahirapan ano siya, o kaya sa kasaganaan, kaya niya pa rin mag-work sa kanyang ministry. At pagkatapos kahit na mahirap yung kanyang sitwasyon, kahit siya nagkasakit siya, kaya niya pa rin gampanan yung kanyang trabaho. Kaya yun ang sinasabi niya, I can do all things. Yung all things na yun, refer doon sa mga trabaho niya na according sa book. Kaya hindi natin dapat i-misunderstood. Sa mga estudyante natin baka naman mag-study tayo, sabihin natin, I can do all things through Christ. Tapos madaling araw na, I can do all things through Christ. Paghihapon, hanggang alas 4 na, yes Lord, katapusin ko, I can do all things. Ang resulta, na-late ka sa pag-aaral ko na hindi ka nakagising kasi sobrang puyat mo na. Take note, si Paul, na sinulat niya ito'y patungkol sa ministry, ito'y patungkol sa trabaho. Kaya ang araw dito, hindi natin siya pwede gamitin para sa personal natin na baka naman sabihin ng Lord, lahat ng ginagawa mo, ibibigyan kita ng strength, pagkatapos hindi naman patungkol sa akin, pang sarili mo lang yan. O di ba? Ang bibigyan ng Diyos ng strength, yung mga nag-work out para sa kanyang trabaho. Amen tayo? So yun, ang dalawang aral na dapat natin malaman sa buhay ni Paul. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Ano bang magiging effect dito sa ating mga buhay? Kasi ito para sa kay Paul at saka sa Philippians, pero sa atin, kung itanong natin sa ating mga sarili, ano ba ang magiging aral nito para sa atin? Siguro mga kapatid, siguro sa ating na-explain, dapat natin matutunan o dapat natin tularan ng buhay ni Paul. Tayo ay mga musician, tayo ay pinili ng Diyos na mag-work sa kanyang ministry sa departamento ng music, sa praise and worship ministry. Siyempre, iba yung role natin sa kay Paul, mas mabigat siya sa kanya. Pero minsan, may mga problema din tayo sa mga buhay-buhay natin. Siguro hindi tayo mabot sa punto na nabilanggo tayo. Pero minsan, sa sarili nating sitwasyon, sometimes we are very much bound, especially sa ating daily work. No? Mga naghapos tayo sa mga trabaho natin, na yun minsan ang dahilan na masyado tayong pagod, at yun minsan yung dahilan na hindi na tayo makapunta sa rehearsal natin. O, di ba? Yan, itong versikulo na ito magpapaalala sa atin na kahit busy tayo, kahit pagod tayo, yun, i-claim natin, Lord, I can do all things through Christ. O, di ba? Siguro, isa pa din, dapat natin tularan yung buhay ni Paul na masyadong dedikado sa kanyang sarili para sa Panginoon.
Dedication talaga means a lot. Kahit kahit yung trabaho mo para sa mata ng iba hindi masyadong importante, pero kung sa sarili mo, mahal mo yung trabaho mo at ibibigay mo yung dedication, talagang mamanghang na lang yung iba. Si sister, bakit? Parang example niya yung sarili mo, sabi niya na, iba talaga si sister, iba talaga si brother. Makikita mo talaga yung kanyang yung dedication niya. Kahit halos sa mga schedule, nandiyan talaga siya. O, di ba? Pag maganda yung yung heart mo, yung love mo pa rin yung trabaho mo, ganun din na mangyari. Regardless lahat ng mga circumstances, regardless sa lahat ng mga hindrances, yung buo pa rin yung decision mo, buo pa rin yung love mo na magpatuloy sa work para sa Panginoon. Amen ba? Diba? So, tunaran natin yung life ni Apostle Paul at siguro isa pa rin sa dapat nating tularan yung mga life ng Philippian Church. At dito sa talatang ito, sa lihol context, sabi ni Paul, masaya ako dahil hindi nyo nakalimutan na bigyan ako ng tulong. Dati pa naman, palagi nyo ako tinutulungan sa ministry, sa monetary aspect at saka sa iba pang tulong. Siguro bilang mga musician ng church, alam naman natin pareho na siyempre may overseer din tayo dito. Kaya siguro tanawin din natin yung tingnan natin sila bilang example din. Dapat natin tingnan din yung ating overseer, tapos tulungan siya sa mga trabaho kung pwede tayo magtulong, o kaya siyempre giver naman tayo lahat para sa financial aspect ng church. Amen, di ba? Mga giver tayo, at siyempre pagpatuloy din natin yung mga ginagawa natin. Dati naman tayo tumutulong talaga pag sinabi ng ating pastor na, sige, doon muna kayo magtugtog sa balay-balay kasi may gawain tayo doon. O wala namang no complaint at all. Nandun tayo, masaya tayo nandun, nag-perform tayo doon para sa Panginoon. Tsaka itutuloy na natin yung mga kapatid. Tingnan natin yung life ng mga Philippine Church, gayahin natin sila sa kanilang pagka-supportive heart. Iba kasi yung kanilang mindset yung mindset talaga nila is support talaga. Kaya challenge natin sa atin nila mga musician, magiging supportive din tayo sa lahat ng bagay para basta patungkol sa work ng Panginoon. Amen. At lastly, gusto ko lang iparating sa inyo na hindi lamang si Paul ang nagsasabi na dependent siya sa kay Jesus para sa strength. May mga tao din sa Bible, may mga karakter din sa Bible, may ibang karakter din na din sila, convinced din sila na yung strength talaga natin galing lang talaga sa Panginoon Jesus. Isa sa mga si King David, babasahin natin yung talata. Si King David, hindi lang si Paul ang mayroong paniniwala na ang Diyos lamang ang tunay na source ng ating strength, but even Prophet Isaiah and King David. No? Psalm 46:1, sabi ni King David, God is our refuge and strength and ever-present help in our trouble. Si King David yan. King yan. Maraming pira yan. Masyadong powerful yan. Pero sabi niya, God is our refuge and strength. And ever-present help in trouble. So yan si King David. At saka, isa pa si Isaiah. Sabi ni Isaiah 40:29, He gives strength to the weary and increase the power of the weak.
ang Panginoon natin talaga nabibigay ng kalakasan doon sa walang lakas. Diba? So kaya ngayon, dahil hindi lang si Paul ang naniwala, pati rin si Prophet Isaiah at si King David, so, ang lahat ng mga convinced na nasa kay Jesus lamang manggagaling ang kailangan natin strength, taas kamay. Amen. At sabay-sabay natin, convinced ba tayo na si Jesus lamang ang pinanggagalingan ng strength natin? Convinced tayo? O sige, dahil convinced tayo, sabay-sabay natin babanggitin yung Philippians chapter 4, verse 13. I can do all things through Christ which strengtheneth me. That's all. Thank you and good afternoon.